Happy Monday, beautiful people! Pagkagising ko nga ay nagpalit tayo ng ating scrub suit at syempre pa huwag nating pabayaan ang ating sarili. Ito na nga ang ating morning skincare routine. Naghilamos muna tayo gamit ang ating orange soap at inilagay na rin natin ang ating facial serum. Hindi mawawala dyan at panghuli sa lahat ang ating sunscreen and moisturizer combo and voila! Pagkababa nga ni Mama ay in-update ko muna ang kalendaryo at ngayon nga ay first day ng July. Pagkatapos nating ma-update ang ating kalendaryo ay dumiretso na tayo sa ating dining room at pinuksan ko na nga ang aking work computer para i-check ang ating schedule ngayong linggo. Medyo busy din ang araw na ito dahil meron nga tayong 5 to 6 patients. Gumawa rin ako ng aking timesheet from yesterday at kung nakita nyo nga si Daddy ay binigyan tayo at ipinabro tayo ng ating morning coffee. Kaya naman maraming salamat sa iyo, tatay. I can feel the love. Siyempre pa dahil coffee is life, humigop muna tayo ng kape habang tayo ay nagsusulat ng ating timesheet dahil Tongda is life. Importante na ma-check natin yan at siguraduhin na tayo ay mabayaran ng tama. Pinitsuran ko din ang ating timesheet at ito nga ifa-fax ko sa aking opisina. Hindi natin kailamang pumunta sa office araw-araw at pwede ko lang yan isend through email. Gumawa rin tayo ng ating weekly timesheet para ngayong linggo para siguraduhin nga na hindi natin ma-miss ang ating mga pasyente. Ganito nga ang ating buhay araw-araw bago tayo maging isang nanay ay inaasikaso ko muna ang aking mga computer works at kung ano-ano pa. Pagkatapos nating masigurado na i-fax na natin ang ating timesheet ay inilagay ko naman ang aking computer sa loob ng aking bag at humigo pa rin tayo ng ating black coffee. Inihatid ko naman si Bunso sa kanyang swim practice at meron din tayong napakaagang pasyente. Alas 8:30 nga ang schedule ng ating first patient at bago nga mag alas 8 ay nakarating na tayo sa Hampden Pool. Pagkapasok ni JJ sa loob ng pool area ay nag-drive na nga tayo papunta sa ating patient number 1. Tinitingnan ko pa rin si JJ sa mga oras na yan para siguraduhin nga na siya ay nasa loob na ng pool kasama ng kanyang coach. At for the drive naman si Mama papunta sa ating unang pasyente. Pagka-park ko nga sa patient number 1 ay tinawagan ko at hindi siya sumagot. Kaya naman nasayang ang ating oras. Pumunta na lang tayo sa Dollar Tree at bumili nga ako ng mga ilan nating kakailamanin. Wala na tayong AAA battery at bumili din ako ng lemon. Meron tayong nabili na cinnamon toast crunch na spread at yan nga ang gagawin nating palaman ng ating tinapay bukas. Sa mga oras na yan ay kinitext ko na nga ang aking second patient of the day para nga siguraduhin na siya ay ready na for therapy. Habang tayo ay nag-aantay kay Bunso, talaga namang minamaximize natin ang ating oras. Dumating na nga si JJ pasado alas 10:15 at kami nga ay nag-drive na pauwi. Napaka-busy ng ating araw at hindi rin tayo makakakain kasama ng mga bagets. Pagkababa ni JJ ay nag-drive na tayo papunta sa ating third patient. Medyo mahaba-haba ang ating tatahaking biyahe ngayon at tayo na naman ay pupunta sa countryside kung saan napaka-boring na naman ang ating travel. Pasado alas 11:30 ay nakaramdam na tayo ng gutom at tayo nga ay kumain ng ating baon na Lebanon bologna sandwich. Patuloy pa rin ang pag-inom natin ng coffee dahil coffee is life at ayaw nga nating antukin habang tayo ay nagmamaneho. Ito na naman ang cornfields at napaka-boring na drive natin papunta sa countryside. Twice a week nga si Mama ang pumupunta sa area na ito at talaga namang hindi natin maiwasang hindi tamarin at antukin habang tayo ay nagmamaneho. Kaya importante na tayo ay makapagbaon ng kape. Dumating na tayo at nadadaanan na natin ang downtown Carlisle at ang ating third patient nga ay nakatira sa farm. Napansin nyo na nagpalit na ulit tayo ng batch dahil ang next patient ko nga ay from a different company. At timan nyo naman ang mga kabayo na yan, talaga namang narito na tayo sa farm area. Pasado alas 11 na nang matapos ako sa aking fourth patient at drive na tayo papunta sa ating last patient of the day.
5 lang ang ating naging pasyente ngayong araw dahil hindi nga sumipot si patient number 1. Inuubos ko pa rin ang ating baon na Lebanon bologna dahil pasado 12:00 na nga at Tom Jones na ang person. Tingnan nyo naman mga kapamilya ang ating drive. Ganito nga ang area na aking pinupuntahan dito sa may bandang Carlisle. Mabuti na lang talaga ay meron tayong espiritu ng kape sa katawan. Ang aking ang huling pasyente ay nakatira pa sa kaloob-looban at tingnan nyo naman ang napakahabang cornfield na yan. Alam nyo ba na yan ay maisan at hinaharvest lang nila yan para gawing feeds? Eto na nga ang napakapangit na daan papunta sa bahay ng aking huling pasyente. Ang dirt road nga ay lubak-lubak at napakalalaki ng mga butas kaya naman ayaw na ayaw ko talagang pumupunta sa area na ito. Baka talagang maflatan tayo at talaga namang nakakatakot din dahil wala na nga halos bahay dito. Si patient na lang at ang kanyang mami ang nakatira sa area na yan. Pagkatapos nating magtrabaho ay naisipan ko namang pumunta sa Asian store para bumili nga ng isda at napaka-traffic naman dito sa downtown Harrisburg. Gutom na rin at pagod na si mama sa mga oras na yan kaya naman umiinom na lang tayo ng kape at tubig at talaga namang napakainit din. Mag-aalas 3:30 na tayo nakarating sa bahay at eto na nga ang ating late lunch. Meron tayong natirang pansit bihon na napakasarap at ang sahog na niyan ay green beans na galing sa ating garden. Talaga namang hindi na mapigilan ni Mama ang kanyang gutom kaya naman panoorin niyo akong magmukbang. At pasado 5:00 nang mag-decide ang aming pamilya na maglakad sa ating neighborhood para naman tayo ay makapag-exercise. Nagbisikleta nga si ate at si JJ habang kami naman ni daddy ay naglakad ng 2 beses sa aming neighborhood. Nakapagpaalsa na din tayo ng dough at gumawa nga ako ng Spanish bread. Pagkatapos nga mag-rice ng ating dough ay tinulungan na ako ni ate na mag-cut at siya nga ang naghulma habang ako naman ang nagpalaman ng ating coconut filling. Pansinin niyo na si ate nga ay tawa ng tawa dahil gusto niya ngang lamas-lamasin at paglaruan ng ating bread dough. Abay gusto pa yatang gawing clay ang aking ibe-bake. Ito na nga ang nagsilbing banding ng aming pamilya. Habang ako nga ay naglalapat at naglalagay ng palaman ng Spanish bread, si daddy naman ay nagpagulong ng ating mga Spanish bread sa breadcrumbs. Dapat talaga ay tulong-tulong ang ating pamilya para mabilis tayong matapos ng gawaing bahay. Kaya naman, thank you so much sa inyo, daddy at ate. Si JJ sa mga oras na yan ay nakaligo na nga at nagpapahinga na siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos nga ng 12 minutes sa oven ay ready na ang ating napakasarap at napakalambot na homemade Spanish bread. Siyempre pa hindi mawawala ang kikiman portion pagkatapos ng lumamig ng ating Spanish bread ay inilagay ko na yan sa container para nga hindi masyadong mahanginan at mapanatili natin ang freshness at kalambutan ng ating tinapay. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. Bye-bye!